Patuloy ang tagumpay sa QC. Kabilang ang Quezon City sa top 5 most business-friendly local government units ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ibinahagi ni Mayor Joy Belmonte sa final deliberation at judging kung paano tinutulungan ng lokal na pamahalaan ang negosyanteng Q-citizens. Pagbati sa mga madidiskarteng Q-citizens. Kinilala ang 16 entrepreneurs na kabilang sa SEAL Small Enterprise Growth Agenda at SEAL Business Education and Growth Initiative for Nano Entrepreneurs ng Bank of the Philippine Islands Foundation. Kinilala ang People's Council of Quezon City sa ginanap na National CSO Conference 2024 para sa kontribusyon nito sa people's participation ng lungsod. Dito sa QC, bawat adhikain ay isa sa katuparan. Nakiisa si Mayor Joy Belmonte sa ribbon cutting ng bagong tahanan ng Repertory Philippines sa Eastwood City. Umabot sa 111 na naninirahan sa lansangan ang nailapit sa Department of Social Welfare and Development. Nagtulungan ng iba-ibang ahensya ng gobyerno sa pag-rescue upang magbigay ng pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tulong medikal. Pirmado na ang Memorandum of Understanding para sa libreng basic housekeeping training na hinanda ng Park Inn by Radisson para sa mga person deprived of liberty sa Quezon City Jail Female Dormitory. Sasailalim sa 3 buwang training ang PDL sa Park Inn Standard Room sa Female Dormitory. Ipinagdiwang ang 2024 National Teachers Month sa Smart Araneta Coliseum kasama ang Department of Education, mga guro at education stakeholders ng bansa. Nakisama sa selebrasyon ng iba pang opisyal at alkalde mula sa Metro Manila. Bago ito, ipinagdiwang ng Quezon City Government ang World Teachers Day sa Quezon City Science High School. Naniniwala si Mayor Joy na ang mga guro ay mahalagang instrumento sa kinabukasan ng mga kabataan. Nakatanggap ng social welfare assistance ang mahigit 1,200 persons with disability mula sa iba-ibang distrito. Namahagi ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan sa 75 pamilyang biktima ng sunog sa Barangay Sentral, Bagbag, Fairview at Payatas. Nakatanggap ng 10,000 ang homeowners habang 5,000 naman sa renters at sharers. Nakiisa ang lokal na pamahalaan sa Breast Cancer Awareness Month ngayong Oktubre sa pamamagitan ng pag-ilaw ng kulay pink sa pylon sa Quezon Memorial Circle at Executive Building. Full of love for our beloved lolas and lolos. Naghanda ng iba-ibang activities para sa senior Q-citizens bilang paggunita sa Elderly Filipino Week ngayong Oktubre. Nakatanggap rin ng 2,900 senior Q-citizens mula sa iba-ibang distrito ng 4,500 pesos at grocery package na bahagi ng selebrasyon ng Elderly Filipino Week. Nakibahagi ang QC Public Affairs and Information Services Department sa pagtaguyod ng Metro Manila Communication Enhancement Program ng Philippine Information Agency. Layon ng programa na paigtingin ng paghahatid ng tamang impormasyon ng mga local government unit. Ibinida rin ng PAISD ang kanilang strategy kung paano mas epektibong maibabahagi ang mga impormasyon. Hello dear shoppers! Nilagdaan na ang kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahalaan, Philippine Retailers Association at Philippine Chamber of Commerce and Industry ang 3-day sale sa iba-ibang malls sa Quezon City. Ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng 85th founding anniversary ng Quezon City sa darating na October 11 hanggang 13. Pirmado na ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Pamahalaang Lungsod, Department of Health NCR at PhilHealth NCR upang tiyak na mabigyan ng access ang Q-citizens ng healthcare services tulad ng check-up at pagpapagamot sa mga health facilities sa lungsod. Inilunsad ang 2024 QC Co-op Trade Fair sa Quezon City Hall bilang selebrasyon ng National Cooperative Month ngayong Oktubre. Itinampok dito ang mga produktong gawang QC tulad ng pagkain, handcrafted bags and accessories at handmade clothing. Bukas na ang El Recorrido de la Virgen exhibit ng Santo Domingo Church sa Quezon Memorial Circle. Makikita rito ang pag-iikot ng La Naval sa mga distrito ng Lungsod Quezon noong 2023. Ginanap sa Santo Domingo Church ang solemn rites ng Our Lady of the Rosary of La Naval de Manila na pinangunahan ni Reverend Father Roger Kirao OP. Ito ay bilang pagdiriwang ng kapistahan ng La Naval de Manila. Bakunado na ang 3,494 fur babies sa Barangay Bagbag. Nagbigay rin ng kaalaman tungkol sa responsible pet ownership ang Quezon City Veterinary Department kasama ang 200 volunteers at vaccinators. Nagpasalamat ang Quezon City Government kay General Maranan sa kanyang paglilingkod ng mahigit 1 taon sa Quezon City Police District. Itinalaga ang Acting Director ng Quezon City Police District si Police Colonel Melesio Buslig bilang kapalit ni General Rodrigo Maranan na itinalaga naman sa Region 3.
Nagpulong naman sina Mayor Joy at Colonel Buslig upang talakayin ang mga programa ng pulisya para sa kaligtasan ng lungsod Quezon. Sa QC, welcome ka! Bumisita ang Mayor ng Gapan City, Nueva Ecija na si Mayor Joy Pascual sa Quezon City Hall. Ibinita ni Mayor Joy Belmonte ang mga best practices ng lokal na pamahalaan. Mainit na tinanggap ng lokal na pamahalaan si Swiss Ambassador Dr. Nicholas Brul. Ibinahagi ni Mayor Joy ang iba-ibang serbisyo at programa ng lungsod para sa Q citizens. Nagpulong sina Mayor Joy Belmonte at Kent Grindersleeve Rasmussen ng Viva Denmark para pag-usapan ang mga programa ng QC laban sa child labor at online sexual abuse or exploitation of children. Ibinahagi rin ni Mayor Joy ang programang Helpline 122 na maaring tawagan ng Q citizens. Nag-courtesy call kay Mayor Joy Belmonte ang bagong opisyal ng Quezon City Fire District Marshal na si Fire Senior Superintendent Eddie Tanawan. Pinangunahan ni Mayor Joy Belmonte ang panunumpa ng mga opisyal ng Quezon City Press Club Incorporated. Hangarin ng QCPC na maghatid ng tamang impormasyon sa Q citizens. Nagpulong sina Mayor Joy Belmonte at ang Claretian Missionaries sa pangunguna ni Provincial Econom Father Dennis Tamayo upang pag-usapan ang pagbibigay ng akses sa edukasyon sa mga nais mag-aral sa Barangay Colyat. Tinalakay sa pulong ni Mayor Joy Belmonte at Police Colonel Alex DJ Alberto ang mga programa bilang suporta sa Muslim vendors. Nagsilbing inducting officer si Mayor Joy Belmonte sa mga bagong opisyal ng QC Sangguniang Kabataan ng District 2, 3 at 6. Nanumpa na ang mga bagong opisyal ng Technical Vocational Schools Association of the Philippines, Quezon City. Ibinida sa arts exhibit na ginanap sa Quezon City Hall ang mga obra ng Philippine Navy Reservist at Goodwill Ambassador for Culture and Arts na si Christine Ann Lim. Pinarangalan ng ilang kawani ng pamahalaang lungsod ng Career and Self-Development Award dahil sa pagtatapos ng kanilang graduate studies at pagkakapasa sa mga licensure exam. Nagsagawa ng inspeksyon ng Commission on Elections kasama ang mga kawani ng Quezon City Government bilang paghahanda sa filing ng Certificate of Candidacy.